Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay ganun pa rin na Galatians chapter 5, 22 to 25. Sabay-sabay nating basahin. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep step with the Spirit. Tayo po'y sumandaling yumuko at mananalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, dinadakila sa aming kalagitnaan. We welcome you, Holy Spirit, upon our midst, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Ikaw po ang nagtalaga, nagtakda, Panginoon, ang oras na ito upang kami po ay magsama-sama sa lugar na ito, O Diyos. Tunay nga po na hindi po aksidente na narito po kami, Panginoon, sa lugar na ito. Mayroon ka pong gagawin sa aming mga buhay. Mangungusap ka po sa aming mga puso, Panginoon. At ikaw po ang magbabago ng aming mga buhay, O God. Maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, as we declare your word, as we declare your truth, O God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa buhay po namin, Panginoon. Guide us, O God. Speak to our hearts, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitataas sa aming kalagitnaan. Wala na pong iba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Sige po. Amen. Praise God. Praise the Lord. Batiin po natin ang bawat isa, ang ating pong mga katabi sa likod, sa harap. Sabihin po natin, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Praise the Lord. Binawelcome po natin yung ating pong bisita. Ano pong pangalan ninyo? Gemma. Yun. Welcome po, Mr. Gemma. Welcome po sa Alithea Believers Fellowship. Amen. Purihin ang kasama yung kanyang mga naggagandahang anak. Ano? Praise the Lord. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay nasa kindness na po tayo. Na pinag-aaralan po natin yung fruit of the Spirit. What are the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and dapat pala pinatay muna para kabisado na. Okay, praise the Lord. Ngayon po ay kindness. Let me start with a story, mga kapatid, na i-share ko na to before. Katulad nga na sinabi ko, ito ay nirevise ko yung ating sermon before, yung ating series, and marami tayong dinagdag. Ano? Pero itong story na to, the same story. One stormy night, many years ago, an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia. Trying to get out of the rain, umuulan yung dalawang matanda, the couple approached the front desk hoping to get some shelter for the night. Naghahanap sila ng matutuluyan tong dalawang matanda na ito. Could you possibly give us a room here? The husband asked. The clerk, a friendly man with winning smile, looked at the couple and explained that there were 3 convention in town. Wala daw ano. May convention daw doon sa lugar nila at walang room. All of our rooms are taken. The clerk said, but I can send a nice couple like you out in the rain at 1 o'clock in the morning. Hindi daw niya magagawang paalisin yung dalawang matanda. Would you perhaps be willing to sleep in my room? Sabi nung clerk. It's not exactly a suite, but it will be good enough to make you folks comfortable for the night. When the couple declined, the young man pressed on. Pinilit niya yung dalawang matanda na tumuloy dun sa kanyang room. Ano? The clerk told them. So the couple agreed. As he paid his bill the next morning, the elderly man said to the clerk, "You're the kind of manager who should be the boss of the best hotel in the United States. Maybe someday I'll build one for you," sabi ng matanda. Ikaw ay isang, sige bro, tuloy ka. Ayun. Welcome back. Ayun.
Sabi ng matanda doon sa clerk na pinatuloy siya, balang araw, ikaw isang maaaring maging boss sa isang hotel. Nagtawanan lang sila. As they drove away, the elderly couple agreed that the helpful clerk was indeed exceptional, as finding people who are both friendly and helpful isn't easy. 2 years passed, 2 taon daw ang nakalipas, the clerk had almost forgotten the incident when he received a letter from the old man. It recalled that stormy night and enclosed a round-trip ticket to New York, asking the young man to pay them a visit. The old man met him in New York and led him to the corner of Fifth Avenue and 34th Street. He then pointed to a great new building there, a palace of reddish stone, with turrets and watchtowers thrusting up in the sky. Sabi nung matanda, that, said the older man, is the hotel I have just built for you to manage. You must be joking, the young man said. Sabi nung, hindi siya makapaniwala. I can assure you that I am not, said the older man. A sly smile playing around his mouth. The old man's name was William Waldorf Astor, and the magnificent structure was the original Waldorf Astoria Hotel. The young clerk became its first manager, was George C. Bolt. Yung kabaitan po nung itong lalaking ito, itong clerk na ito, ay pinakita rito. The Bible says that we are not to turn our backs on those who are in need, for we might be entertaining angels. We must always be kind to people. Sabihin nga natin, be kind. Ayan, praise the Lord. Let us continue our series regarding the fruit of the Spirit, and today we will focus and we will understand what is kindness. Ano ba yung kabaitan sa Tagalog? Una, let us define what is kindness. The definition of the Greek word for kindness is krestotes, meaning moral goodness, integrity, and benevolence, kabaitan. It is love in action. Everybody say love in action. Love in action. Kaya nga ang fruit of the Spirit is love. Ngayon, paano mo mamamanifest yung pag-ibig? Ay sa kabaitan. So therefore, ang mga kapatid, ang kindness is love in action. Showing goodness to others even when they don't deserve it. Di ba madaling maging mabait sa taong hindi naman, sa taong deserve ang kabaitan? For example, mga kamag-anak natin, kaibigan. Deserve nila yung kabaitan eh. Kakilala natin sila eh. Di ba? Andyan ba kayo? Pero yung mga hindi deserve yung kabaitan, doon medyo mahirap eh. Maging mabait mga kapatid. Pero ito yung tinuturo ng Biblia sa ating maging mabait tayo. Yung kindness, krestotes, and goodness is related to each other. The key difference between kindness and goodness is the kindness mainly involved being generous. Anong pagkakaiba ng kindness and goodness? Yung kindness, mga kapatid, it is mainly about being generous, pagkakaloob, pagbibigay ng pangangailangan ng iba. It involves being generous and considerate and helping others, whereas goodness involves moral excellence, honesty, and righteousness. Sige po, bumuna tayo mga kapatid. Yan, settle down. Ayan, okay na? Praise God. So magkaiba po ang kindness and goodness. Yung goodness is yung ating pong pagiging mabuti. Kaya magkaiba yung mabuti sa kabaitan. Kabutihan sa kabaitan. Kaya nga sabi ko sa isa kong post, you can be kind without being good. But you cannot be good without being kind. Anong ibig sabihin natin to? Pwede kang maging mabait pero hindi ka mabuti. Ang example ko dyan, si Asyong Salonga, napakabait niyan. Di ba? Yung mga kapitbahay niya ay kilala siya. Bakit? Binibigyan nila siya ng pangangailangan. Pero mabuting tao ba? Hindi eh. Gangster eh. So you can be, you can be kind without being good. Pwede kang maging mabait. Mga politiko, mga kapatid, pagka halalan, pagka botohan, napakababait. Pero hindi mabuti. Pagdating ng naupo na sa pwesto, hindi naman, malalaman mo, corrupt. So mabait sila, pero hindi sila mabuti.
Kaya nga pwede kang maging mabait, pero hindi ka mabuti. Pero pagka mabuti ka, hindi pwedeng hindi ka mabait. Pag mabuting tao ka, hindi ka pwedeng hindi maging mabait, mga kapatid. Good people, true believers, should be naturally kind. Kasi nga, good tayo eh. Good ba tayo dahil sa sarili nating kabutihan? Hindi. Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, naging mabuti tayo eh. Yung goodness natin, hindi galing sa atin, mga kapatid eh. It is imputed righteousness from Christ. So ngayon, dahil sa banal na Espiritong nananahan sa atin, mabuti tayo. By our position. Now, dahil mabuti tayo, dapat mabait tayo. Amen? Hindi pwedeng sasabihin natin mabuti ka tapos hindi ka mabait. Hindi pwede. Kasi yung goodness, yung kindness, expression of being good. Yung pagiging mabait mo, bakit? Kasi mabuting tao. Amen? Naintindihan natin yung kaibahan. Next week, pag-aaralan natin yung goodness. No, kindness is more than being nice. It is being useful to others. Hindi lang being nice yan eh. Yes, kasama yung being nice. For example, ngumingiti ka, no? Bumabati ka, polite ka, you respect people. That's being nice. Pero it is more than being nice, yung pagiging kind. It is being useful. Kapaki-pakinabang sa ibang tao. Ang tanong, kapaki-pakinabang ba tayo? May natutulungan ba tayo? Amen? Mamaya malalaman natin ano yung mga bagay na yon na pwede nating itulong sa iba. Being kind is being nice is being polite to people and treating people with respect, but being kind is caring for them. It is doing something or giving something to people. It is giving yourself for the expense of the good of others. Binibigay mo yung sarili mo, yung time, yung treasure, yung talent mo para sa kapakinabangan ng iba. Yan yung kindness. Kindness is actively seeking to bless others. Ang kindness daw ay actively gusto mong pagpalain yung ibang tao. Kaya paano ko kaya mabibless itong si kapatid? Paano ko kaya maibibless? We are not just talking about material and financial. No? There are many aspects. Mamaya makikita natin. If you have love, you will be kind because love is kind. Sabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 13, love is kind. So kung may pag-ibig tayo, mga kapatid, ang expression ng pag-ibig ay pagiging mabuti. Pagiging mabait. No, kindness is valuing others. Ang pagiging mabait, mga kapatid, ay pagpapahalaga sa ibang tao. No? Kindness is valuing others. Never treat others as insignificant. Ito ang magiging problema, mga kapatid. Kapag tinatrato natin yung ibang tao na walang kwenta, hindi tayo magiging mabuti doon sa mga tao na yun. Subukan niyo ito. Yung mga tao sa paligid niyo, yung mga katrabaho niyo, o kaya yung kapamilya niyo, yung mga tao na mas mababa ang posisyon sa inyo, itrato nyo sila na parang insignificant. Magiging hindi ka mabuti sa kanila. Hindi ka mabait sa kanila. You will not be kind to them. Why you treat them as insignificant? So, kindness is valuing others. Magbibigay ng pagpapahalaga sa ibang mga tao. Never consider other people as possession. Yun ang problema eh. Di ba? Kapag tinrato natin yung ibang tao na parang kagamitan, hindi tayo magiging mabait sa kanila. Sino ka ba? I don't care about you. Di ba? Yung mga linyahan natin eh. Di ba? Kapag ka-order tayo sa restaurant, tas akala mo, nabili mo na yung restaurant. You will not be kind to those people. Bakit? Why? Mga kapatid, you treat them as insignificant. Eh, nagtatrabaho ka lang naman dito eh. Di ba? Call me your manager. Get your manager. Ganun eh. Parang nabili mo na yung buong tindahan. Eh, ang in-order mo lang, burger. Mga kapatid, pero parang kung itrato mo yung mga tao, abay matindi. Di ba? Treat people na hindi insignificant. Treat them, i-value them, mga kapatid. Sabi ng Luke 6:31, basahin natin, ang sabi dyan? 6:31 ng Luke. Do to others as you would have them. Anong sabi ng Biblia? Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo. Gusto mo bang mistreat ka ng ibang tao? Hindi ba hindi? Gusto mo bang lait-laitin ng ibang tao? Gusto mo bang itratong mas mababa ang uri ng ibang tao? Di ba hindi? So treat others as you would have
You want them to treat you. Kung paano kang gusto mong itrato ka, itrato mo rin sila. Amen? Gusto mong mahalin ka ng mga tao, dapat itrato mo rin sila may pagmamahal, mga kapatid, pagpapahalaga. Common line natin, mga kapatid, is if you don't care, I also don't care. Yan ang common line natin eh. Hindi naman yun na gano'n ang sinasabi ng Biblia eh. Do to others as you would have them do to you, mga kapatid. Yun yung gusto mo eh. Naitrato ka nila eh. Pero ang kabaliktaran ng sinasabi natin eh. No? Pag wala kang paki sa akin, wala rin akong paki sa'yo. Tama? Wala. Hindi mo lang pinapansin yan. Ba't ko na naman papansinin yan? Hindi yun sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, do to others as you would have them do to you. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Hindi, wala akong pakialam. Sino ba yan? Hindi naman yan artista eh. Ba't ko papansinin? Hindi nga ako pinapansin yan eh. Ang taray-taray niyan eh. Hindi naman yun yung tinuturo ng Biblia. Gawin mo sa kanila yung nais mong gawin nila sa'yo. Di ba? Yun yung utos sa atin eh. Revenge is common response of weak people. Yung mga weak people, gusto laging gumanti, ganti. Ay, sinismis ako, ichismis ko rin siya. Marami akong baho niya eh. No? Marami kinuwento sa akin, nirecord ko pa eh. Nakasulat siya, pagka inaway ako niyan, yari yan sa akin. We want to retaliate most of the time. No, yun yung ating number one na gustong gawin eh. Pero sabi ng Romans 12:19, do not take revenge, my friend, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Huwag tayong gumanti, mga kapatid. No? Huwag nating gantihan. Kung ginawan ka ng masama, abay, gagawin mo rin ng masama yung mga kakilala mo. So, kindness is pagpapahalaga, no? Valuing others. Another thing, kindness is not self-seeking. Hindi pagiging makasarili ang pagiging kind, mga kapatid. Philippians 2:3, sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, to each of you, interest of the others. Selfish people are the most unkind people. Yung mga taong makasarili sa buhay, yung iniisip lang nila ang sarili nila, yun ang mga pinaka-unkind people. No? Pagka uupo ka sasakay ka ng metro, walang pakialam sa matatanda, walang pakialam sa mga, sino ka ba? Diba? Gusto kong relax lang ako eh. No? Dapat be kind, lalong-lalo ng mga Kristiyano, kapatid. Hindi lang Boy Scout dapat, di ba? Kasi sa Pilipinas, Boy Scout dapat bigyan yung mga matatanda, yung mga buntis. Dapat nga tayong mga Kristiyano ang mga mas nagbibigay pa, mga kapatid, sa mga matatanda. Bakit? It is kindness. Kaya nga selfish people are the most unkind people. In US, there is a negative attitude called Karen. Karen is a pejorative term for a white woman, di ba? Yan yung sa Amerika eh. Pag sinabing Karen, ang sama ng ugali, call your manager. Give me your manager. Yan yung laging sinasabi. Pero sa Pilipinas, ang tawag doon, ang counterpart niya si Mamboy. Di ba? Yung mga road rage, si Mamboy eh. Yung nung bagong taon, babasagin yung speaker ng kapitbahay eh. No? Umaga na. So, yan yung counterpart sa Pilipinas ng Karen. That's being unkind to people. Biruin mo, konting bagay lang, makikipag-road rage ka, makikipag-away ka, makikipagbarilan ka. No? Nagtataka nga ako, bakit usong-uso ang road rage na ngayon sa Pilipinas eh. No? Talagang dumarami yung case. Di ba, kapatid? So, kailangan talaga maging kind. Filipino counterpart yan ng Karen. Kasi yung Marites, hindi yun yung Filipino counterpart ng Karen. Kasi yung Marites, chismis eh. Pero si Mamboy ang Filipino counterpart. No? Kindness is helping others. Ang kindness ay pagtulong sa iba. Paano natin tutulungan yung iba? Una, physically and mentally. Tulungan natin yung iba physically. Materially. Physically and materially. Sabi ng James 2:15, suppose a brother or sister is without clothes and daily food, walang makain, walang damit. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it?
Andiyan kayo kapatid? May lumapit sa'yo, kapatiran. Ano? Walang makain mga kapatid. Tapos sasabihin mo, God bless you. Nawa ay mabusog ka. Meron ka naman mga kapatid. Meron ka namang ipapakain. Meron ka namang sobra. Diba? Tapos sasabihin mo, pag-pray na lang kita. Anong magagawa nun? Sabi dito mga kapatid, hindi ako nagsabi. Ano? Sabi rito, no? If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed. No? Kaya napakaganda is yung concept ng Pilipinong bayanihan eh. Di ba? Filipino concept lang ang meron niya. Pilipino lang ang meron niya. Bayanihan, we help one another. Kasi nga, being kind is helping one another. Number one, physically and materially. Physically means be there for them. Kung wala kang maibigay, bakit hindi ka nandun? Di ba? Kailangan tumulong. Di ba? Physically and materially. Secondly is emotionally and spiritually. Emotional support, napakahalaga. May mga pinagdadaanan yung mga kapatid, be there for them. Amen? Tapikin natin yung katabi natin. Sa likod. Medyo mahina lang, wag lakasan. Baka be there for them. Kasi yan ay kindness. May pinagdadaanan yung kapatid, you are there for them, to encourage them. That's act of kindness, pagiging mabuti. Ano? It is opposite to I don't care attitude. 1 Thessalonians 5:11, sabi dito, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kaya nga emotionally and spiritually. Diba? Pray for them, encourage them. Kaya huwag kayong magagalit kapag may mga kapatid na nagme-message sa inyo, bro, kamusta ka na? Ano? We want to encourage you. Ano? Kaya na naman si pastor, isisin mode ko na lang. Ano? Andiyan kayo mga kapatid? Yung mga leaders, sanay na yan masin-zone eh. No? Masin mode eh. You know? So we need to encourage one another. That's act of kindness. Another thing is kindness is distincts no one. Walang pinipili ang pagiging mabuti sa tao. Be kind to all people. Kindness should not be bound by race, gender, and belief. Gusto lang natin tumulong minsan sa kalahi, kapananampalataya, di ba? Pero ang kindness, it distincts no one. Be kind to all people. Katulad na nung The Good Samaritan eh. Di ba? Alam natin yung kwento ng The Good Samaritan. Samaritans and Jews hate each other. Magkaaway ang dalawa na yan eh. Pero anong nangyari? Merong man from Jericho, no? Siya po ay a man from Jerusalem going to Jericho, tapos narab siya. No? Binugbog siya. Anong nangyari mga kapatid? Pagkatapos siyang binugbog, may dumaan. Pare, priest. Anong ginawa ng priest? Pagkakita, nilagpasan. Pangalawang dumaan, sino? Yung Levites. Levites ay lingkod ng mga naglilingkod sa templo. Pagkakita, nilapitan, tinignan, pero umalis pa rin. Di ba kapatid? So yun yung nangyayari. No? Jews considered kaya magkaiba eh. Yung Jews and yung mga Samaritan. Ayaw tumulong nitong mga Jews at saka yung mga Jews, yung Levites at saka yung priests. Bakit? Kasi hindi ka lahi. Kasi they considered them as dogs. So, iba yung Bible na ginagamit nyo, iba yung lugar na pinagsisimbahan nyo. So we need to be kind to all people. Walang pinipili ang dapat ang kabaitan at kabutihan. And if you do good, sabi ng Luke 6:33, basahin natin. Nandiyan ba? Kung mabait ka lang daw sa mabait sa'yo, ano ngayon? Diba? Anong mabuting maidudulot sa'yo noon? Kahit unbeliever, ginagawa yun eh. Pagiging mabait sa mga taong mabait sa'yo, anong credit nun? Diba? Andiyan kayo mga kapatid. Pero yung mabait ka, kahit hindi mo naman mabait sa'yo, yan yung karakter na hinahanap sa atin ng Diyos. So be kind to all people. Be kind to the indigent, yung mga nangangailangan. Be kind to those who are not able to repay you back. Amen? Minsan, gusto nating tumulong. Kapag ka alam nating mayaman, hindi to, malaki sahod dito next month eh. Bibigyan ko to.
No? Baka may interest pa. Yun ang ginagawa natin eh. Kaya expecting something in return is not an act of kindness but business. Di ba? Pagka tumulong ka, tapos, naku, pagdating ng araw, ano ako nito ano rin ako nito Babalik sa akin nito, babalik niya yan, kilala ko yan. Hindi yung tulong, business yon. Because you're expecting something in return. O, pinakain kita, next month naman, ano mo ako, sa McDo, Di ba? Mga kapatid? When you expect something in return, it is not charity but business. Hindi yan charity, business yan. Proverbs 19:17, sabi ng Biblia, whoever is generous to the poor lends to the Lord. Amen? Madaling maging matulungin sa mga taong meron. Paano yung mga wala? Yun nga ang mas nangangailangan mga kapatid Ito'y para ka daw nagpapautang sa Diyos kapag tumutulong ka sa mga walang-wala at nangangailangan. So be kind to the indigent. Be kind lalong-lalo na sa iyong kaaway. Be kind to your enemy. Luke 6:27, but I say to you, who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Yung word na do good dyan, mga kapatid, is act of kindness. Diba? Pakakainin mo. Yung mga taong pinapersecute ka, diba? Give them food. Diba? Yun yung sinasabi dito, mga kapatid But I say to you, who hear, love your enemies, do good to those who hate you. God's goodness, distinct no one. Katulad ng kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ba ay pinapasikat lang ang araw sa mga Kristiyano? Diba? O di sana dito lang yung sikat ng araw doon. Wala na, hindi mga Kristiyano yan Di ba, kapatid? Hindi, ang kabutihan ng Panginoon distincts no one. Yung act of kindness ng Panginoon. Luke 6:27, but I say to you, asan na tayo? Matthew verse 5, chapter 5, verse 45. God causes sun to rise even to the evil. Maging ang Panginoong Jesucristo nga namatay para sa lahat Di ba? Yung kabutihan ng Panginoon distincts no one. Namatay ang Panginoon para sa lahat. Even to His enemies, we are considered enemies of God. Nung tayo hindi pa mga Kristiyano. Okay, nakita natin, yun yung definition ng kindness. Now, demonstration of kindness. Paano pinakita ng Panginoon yung kindness niya? God expressed His loving kindness. Paano? God ultimate act of kindness manifest in Christ Jesus. Yung kabutihan ng Panginoon, yung kabaitan ng Diyos, pinakita niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Binigay niya si Jesus, Titus 3:4, basahin natin sabay-sabay. But when the goodness and loving kindness of our Savior appeared, see, Jesus is God's goodness and loving kindness who appeared in the world. Yung kabutihan, yung kindness, yung pag-ibig ng Diyos, pinakita niya, dinemonstrate niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. He also used kindness to lead us into repentance. Anong ginagamit ng Diyos? Para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Yung kabutihan ng Panginoon, yung kabaitan niya. Romans 2:4, God's kindness is the intended to lead you to repentance. God is so patient and kind to us. Mabuti ba si Lord? Nagkakasala tayo sa Panginoon, tama? Minsan mayat maya pa Pero ba't hindi niya tinatapos ang buhay natin? Kasi patient sa atin, mabuti siya sa atin. No? Kung ang provision ng Panginoon nakasalalay sa ligtas points mo, sa kabaitan mo, baka wala kang tanggapin sa Diyos Di ba? O, yan, nagkasala ka na naman sa isip mo. O, wala kang bigas ngayon, buti na lang hindi. Ang kabaitan ng Diyos, nandun pa rin yung provision ng Panginoon. Nagiging hindi tayo tapat sa Diyos, pero tapat pa rin ang Panginoon sa atin. Children of God should be clothed with kindness. Kung ang Diyos natin, ang Panginoon ay mabuti, mabait ang Diyos natin, dapat tayong mga Kristiyano ay meron ding kabaitan. Colossians 3:12, basahin natin.
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Diba? Bibihisin daw natin. Do you consider yourself as kind person? Medyo to. Meron mang taglay kang kabaitan sa yung katawan? Yun yung tanong eh. Kasi tayo ay Kristiyano, mga kapatid. Sabi ng Biblia, clothe yourself. Bihisin mo daw yung kabaitan. Kasi nga ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit ay mabait. No? Mabuti. Do you consider yourself as kind person? Are you known for being a kind person, or rude, mad, angry, unkind, difficult, selfish, or inconsiderate? Kung pupunta ako sa iyong trabaho, ipagtatanong kita, sabi ko, 10 kayo sa kumpanya. Sino ang pinakamabait na tao rito? Papasok ka kaya? Sa top 10? Hindi, pastor, pang 10 ako. 10 lang kayo, kapatid. Kung may mahiya ka, 10 kayo. Ikaw ang pinakahuli. Dapat pumasok ka man lang. Siguro mga 9, pwede na. Mga 9, pwede na siguro. No? Pero dapat, mga kapatid, we are clothed with kindness. Ang Diyos natin ay mabait, mga kapatid. Dapat kilala tayo sa pagiging mabait. Amen? Yan yung ating karakter. Kaya nga, it's a fruit of the Spirit eh. No? Ano ba tayo? Mayroon bang kabaitan tayong taglay? O lagi tayong difficult person? O, parang simang-simang lagi. Laging difficult person, lagi nakasimangot, laging nakasigaw. Ano? May kabutihan, may kabaitan ba tayong taglay? Kaya nga fruit of the Spirit yan eh. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Ito'y bunga ng Espiritu. Why? Because it shows who we are. And God commanded us to be kind and compassionate to one another. Sabi ng Ephesians 4:2, basahin natin sabay-sabay mga kapatid. Ephesians 4:2. Amen. Amen. Sabi be compassionate, be kind to one another. Children of God should spread kindness. Dapat nagpapakalat tayo hindi ng chismis. Nagpapakalat tayo ng kabaitan. Amen. Children of God, it's a ripple effect. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng act of kindness, yung mga taong tinulungan mo, tutulong din yan sa iba eh. It's a ripple effect eh. Parang domino effect, mga kapatid. No? Kindness, no matter how small it is, it creates a ripple effect. Kindness should always start from home. Ang kabaitan magsisimula sa bahay. Kung sa bahay pa lang hindi kayo mababait sa isa't isa, abay, kakalat, it will spread. No? Dapat magsimula sa bahay. Turuan natin yung mga anak natin maging mabait. No? Simpleng mga bagay, pagsasalita ng maayos, pagpapasalamat sa mga nagbibigay, those are act of kindness and being nice. No? Teach them to give when other people in need. No? In need of something. So ito na, common barrier to kindness. Ano yung humahadlang sa atin para maging kind? Number 1 is selfishness. A self-centered heart focus on personal gain rather than being kind. Amen? Nandiyan kayo? Selfishness ang number 1. Number 1 barrier para maging kind. Bakit hindi ka nagiging mabait? Kasi sarili mo lang ang iniisip mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag makasarili. May bonus. Ayan, may bonus. Ano kayang bibiling ko? iPhone 16. 16.5. May kalahati pa. Ano? Yung sarili mo lang naisip mo, parang, paano naman yung iba? Diba? Huwag laging puro sarili, mga kapatid. Kaya number 1 hindrance, barrier, sa pagiging mabuti at mabait, selfishness. A self-centered heart focused on personal gain rather than being kind. Anong mapapala ko sa'yo? Yun ang laging iniisip ng selfish person. Bakit ako magiging mabuti sa'yo? Diba? Baka bigyan pa kita eh.
Diba? Ano naman mapapala ako sa'yo? So, selfishness. Number 2, hindrance and barrier for being kind is what? Bitterness. Pagiging ampalaya. Ampalaya ka ba? Kapag ka bitter ka, kapatid, you will not be kind. Bakit? Nasaktan po kasi ako eh. Diba? Bakit ako tutulong sa iba? Naloko na ako eh. Diba? So number 2 is bitterness. Unresolved hurts create resentment, making it difficult to extend kindness. Kaya yung ibang mga tao, hindi sila, masama ang ugali nila, hindi sila mabuti, hindi sila mabait. Bakit? May mga pinagdaanan, pero dapat wag nating hayaan yung maging barrier para tayo maging mabuti sa ibang tao. Para tayo maging mabait sa ibang tao. Bitterness. No? Yung mga pinagdaanan natin sa buhay ay pwedeng maging barrier. Number 3 is what? Judgmental. Judgmental. Looking down on others prevents genuine kindness from flowing. Judgmental. No? Pagiging judgmental, mga kapatid, yung tinatawag na generalization. Ay lahat naman, yung mga maititim na yun, masasama yan eh. Bakit ko tutulungan yan? Generalization yun, mga kapatid eh. Ay mga kapatid, andyan kayo? Judgmental yun, generalization. Katulad na nangyari, example ko, mga kapatid. Ngayon, sa Facebook, merong group of may pastor, tapos group of professionals. Ang ginawa nila, kumain sila sa isang coffee shop, tapos, dahil nga matagal sila, tapos magkano lang yung in-order nila, abay, binigyan nila ng bad review yung coffee shop. No, ngayon, nag-retaliate yung coffee shop, nag-post siya na ganito naman yung in-order nyo, tapos maghapon kayo, nag-seminar kayo dyan. So, ang simpatsya ng buong SOCMED, nandun sa coffee shop. Ngayon, napahiya yung mga Kristiyano pa naman. Diba? Pastor, tapos yung mga young professional. Ang problema, na-generalize lahat ng mga Kristiyano. Ay, mga Kristiyano, naku, ganyan talaga maugali. Mga religious yan eh. That's generalization. Nagiging unkind tayo to people because of gross generalization. Nilalahat natin ay mga ibang lahi. Katulad nga nito eh. Yung kwento ng Good Samaritan. Diba? Yung mga hindi Jews. Yung mga hindi Jews na yan, ay hindi yan, mga makasalanan, mga dogs yan. Diba? We become unkind to people dahil sa generalization, being judgmental. Ano? Lastly is fear. The barrier for being kindness. Kindness does not mean allowing others to exploit you. Bakit hindi ka nagiging mabait sa ibang tao? Kasi natatakot po ako eh. Naloko na po ako eh. Hindi na ako magiging mabuti kahit kanino. Never na ako magbibigay. Never na ako magpapakain. Never na ako gagawin to. Wala nang nangyari. Na-barrier na eh. Bakit? Of fear. Because of fear. Kindness does not mean allowing others to exploit us. Hindi naman ibig sabihin na, okay, naloko ka dati, magpapakaloko kang paulit-ulit. Hindi ibig sabihin ng kindness ay para ka ng doormat. Hayaan mo na lang yung sarili mong apak-apakan. Hindi ibig sabihin gano'n ng kindness, mga kapatid. Yes, merong wisdom. Katulad nga nung istorya, illustration nung ahas, di ba? Yung ahas nandun sa apoy. Ang ginawa niyang una nung mama, kinuha niya yung ahas, sinawakan niya para maalis dun sa apoy kasi masusunog eh. O kinagat siya. Wala namang kamandag kasi illustration lang to eh. No? Pangalawa, nakita niya. Ulit, nandun na naman. Ibang ahas naman siguro kasi masyado naman. No? Ibang ahas na lang para anong gagawin niya? Hindi na niya hahawakan. Kukuha siya ng patpat, aalisin niya. Yung pagiging ahas ng ahas should not hinder you to be kind. Kung sino ka, dapat hindi, kung ano yung ahas, hindi yun makakahadlang kung sino ka. Mabait ka eh. Naintindihan ba natin yung illustration? Huwag mo hahayaan yung ahas na maapektuhan yung magiging kind mo. Kind pa rin ako, matalino na lang. Natuto na ako eh. Tinuklaw ako eh, baka same ahas yun eh. Ano? Okay, may mga taong talaga mapagsamantala eh. Tama? Amen? Pero it should not hinder you
to be who you are. Mabuti tayo, mabait tayo mga kapatid eh. Sabihin mo, paalalahanin mo yung katabi mo, mabait ka. Mabait tayo, di ba mga kapatid? Naintindihan ko mga kapatid eh. Naloko tayo, may mga pagkakataon na na-scam tayo, naloko tayo ng mga tao, tinulungan natin. Tapos ngayon, tayo pa yung masama. Yan yung lagi natin nakikita sa Facebook. May tinulungan ko na, ako pa ngayon ng masama. No? Nangyayari naman talaga doon mga kapatid. Nangyayari talaga yun. Pero dapat it should not hinder you to be kind. Hindi dapat mag-stop sa pagiging kind, mga kapatid. Hindi yung experience, yung fear, no, should not prevent us from loving sacrificially. Number 3, lastly, how to cultivate our kindness. Paano malinang yung ating kindness. How to cultivate kindness in our lives. Number 1, spend time with God. Kasi siya ang dakilang mabuti, dakilang mabait sa buhay natin eh. So when we spend time with God, nagkakaroon tayo ng kabutihan at kabaitan. Have you noticed that when you start neglecting prayer, reading the Bible, and church fellowship, the fruit of the Spirit is becoming less evident? Kapag hindi ka na umaattend ng simbahan, pagka hindi ka nagbabasa ng Biblia, pag hindi ka nagpe-pray, lumalayo ka sa Panginoon, yung fruit of the Spirit parang tumatalon eh, nawawala. Nabububot. Nagiging magagalitin ka, nagiging hindi ka kind, nagiging rude ka. Ano? Kaya nga kailangan tayo lumapit, spend time with God para patuloy yung ating kabutihan, kabaitan. Pangalawa, walk in the Spirit. Tandaan natin, ang walking in the Spirit is yielding. Umaasa tayo palagi, inaasahan natin ang banal na Espiritu. No? Nakikinig tayo sa banal na Espiritu. Live under the influence of the Holy Spirit. No? Thirdly, para makultivate, malinang natin yung kabaitan, kabutihan natin mga kapatid, be intentionally kind. Anong ibig sabihin natin? Pagising mo sa umaga, dapat sasabihin mo, i-express ko yung kindness. Amen, mga kapatid? Just as we intentionally dress each morning, we must consciously choose to show kindness. Para kung nagbibihis, kasi nga sabi ng Biblia, clothe yourself with kindness. Paggising natin sa umaga, bago tayo pumasok, no, be intentionally kind. No? Ibibihis ko ang kabutihan, ang kabaitan sa aking buhay. Tandaan nyo, related nga yung kabutihan and kabaitan. Colossians 3:12, sabi dito, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yun yung dapat nating binibihis. Minsan mga kapatid, mas pinag-i-expendan pa natin ng time yung ating pagpapaganda ng ating physical na katawan eh, yung ating makeup, yung ating buhok, yung ating dadamitin, dapat magandang-maganda, planchado, branded, yung ating yung iba nagpapa-retoke pa, no? They spend many amount of money para to look good. Pero itong kindness, libre na lang, mga kapatid, kailangan lang natin i-cultivate. Mas maganda naman yun. Anuhin mo naman yung napakaganda nga ng itsura, ang pangit na maugali. Di ba? Anuhin mo yun. Andiyan kayo, kapatid? Pero napakaganda ng ugali, kindness nandun sa kanya, binibihis niya araw-araw, abay, masarap kasama yun. Di ba? Yun yung maganda. Amen? Be intentionally kind. Dapat intentionally kind tayo, mga kapatid. No? Lastly is be considerate. Second to the last. Be considerate. Ibig sabihin, isipin din natin yung iba. Para makultivate mo yung kabutihan, o yung kabaitan, dapat isipin din natin yung iba. Do not be selfish. Selfish people are the most unkind people. If you are selfish, you do not know how to share and therefore you are unkind to people. Pagka sarili mo lang iniisip mo, hindi ka magiging kind. No, hindi ka magsishare. No? 1 Corinthians 10:24, sabi dito, let no one seek his own good, but that of his neighbor. Wag lang puro sarili. Para lahanan natin yung sarili natin. Wag puro sarili. Sarili natin, sarili ang paalalahanan. Wag puro sarili. Okay? Be considerate.
Get rid of sense of entitlement. No? Parang I deserve everything. Ay hindi tayo magiging kind. Isipin din natin yung pinagdadaanan ng iba. No? When you have this narcissistic personality trait, definitely you will be unkind to people. Yung sense of entitlement. Be kind to all people regardless of their nationality, religion, social status. Minsan, mabait tayo kapag may posisyon sa kumpanya eh. Diba? Ay, manager to ng isang kumpanya. Ano? CEO to ng parisan. Dapat mabait ako rito. Pero kapag yung mga mababang posisyon, parang hindi tayo nagiging mabait eh. Ba't ganoon? Sabi mo sa katabi mo, ba't ganoon? Ba't ganoon nga, no? Nagiging unkind tayo kapag yung social status niya ay hindi ganun kataas. No? Magbabalot lang yan eh. Bakit ako magiging mabait dyan? Huwag ganun mga kapatid. Dapat be kind to all people regardless of their nationality, kahit hindi ka lahi. Maging mabait. Hindi yung kabayan lang mabait. Amen? Hindi yung kabayan lang. Religion, kahit na anong relihiyon nila, be kind. Or social status, we tend to be kind with rich and powerful people because of selfish reason. Merong agenda. And lastly, how to cultivate kindness. Lastly is watch your mouth. Kasi doon nagsisimula yun eh. Yung ating goodness, yung ating kindness, doon lumalabas sa ating bibig eh, mga kapatid. Start being kind with your words. Think before you speak. No? Even in social media, bago tayo mag-post. Isipin muna natin ng ilang ulit bago tayo mag-post. Yun bang sasabihin natin may kabuluhan. If we want to be more kinder than ever, we must know how to tame our tongue because it can destroy or build up. Dapat maingat tayo sa ating sinasabi kasi doon nagsisimula sa pagiging kind sa mga tao no? Una, isipin muna natin, watch your mouth. Una, isipin natin, is it true? Totoo ba ito? O chismis lang? Totoo ba yung sasabihin mo? Is it true? Pangalawa, isipin mo, is it right? Tama ba ang words na gagamitin ko? Amen? Kasi pwedeng yung sasabihin mo totoo, pero yung words na ginamit mo, mali, pangit, nakakasakit. Diba? Is it true? Is it right? Is it right words? Is it with grace? May biyaya ba na nanggagaling sa Diyos? Yung pagiging gentle ba? Lastly, is it beneficial? Ito ba may pakinabang ba yung sasabihin ko sa tao? Para makultivate natin yung tinatawag na kindness. Amen? Praise God. Are you struggling in showing kindness? Are you having difficulty showing kindness to people who are undeserving? Kasi yes, madaling maging kind sa mga tao na mabuti rin sa atin diba? Paano yung mga undeserving ng kindness? To people who are undeserving, nag-struggle ba tayo dyan? The Bible encourages us, Proverbs 21, verse 21, whoever pursue righteousness and kindness will find life. Righteousness and honor. Yan yung pangako ng Biblia ang sinasabi sa atin. In our introduction, we see how an act of kindness of a night clerk was been rewarded. Far more than such reward, Jesus promised an eternal reward to those who is kind, especially to the needy. May pangakong eternity ang Panginoon na reward sa mga mababait. Sabi dito mga kapatid. Let us not become, sabi Galatians 6:9, let us not become weary, huwag daw tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. In doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag kang magsasawa kapatid sa paggawa ng mabuti, kahit na ano ba yung naranasan mo, huwag mong hayaan yun na mag-stop sa'yo to be kind to people. Bakit? Sabi ng Biblia, in proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kung hindi tayo susuko sa paggawa ng mabuti. Amen? Be kind to everyone. Amen? Let us all stand. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus.